Pitong barangay sa Santo Tomas, Pampanga ang pinangangambahang makaranas ng matinding pagbaha. Sakaling bumigay o mabutas ang bahagi ng San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. Yan ang agenda report ni Paulo Santos ng CLTV 36. Live mula sa Pampanga. Paulo? Corina, umabot na nga sa spilling level itong tubig dito sa bahagi ng nasa higit 10 kilometrong San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. Kasunod nga nitong malakas na serye ng pag-ulan dito sa lalawigan ng Pampanga. Ang Tail Dike na ito, Corina, ay isa sa pinakahuling depensa ng mga mabababang komunidad ng San Fernando, Santo Tomas, Minalin, laban dito sa malaking volume ng tubig na bumababa naman sa river system mula sa paligid ng Mount Pinatubo at upstream watershed. Sa bahagi ng Santo Tomas, unti-unti nang lumalampas ang tubig, Kuring, dito sa elevation ng dike. Dahil dito nagsagawa ng emergency sandbagging ang lokal na pamahalaan at mga residente upang pansamantalang dagdagan ang taas at itong proteksyon nitong pinaka-critical na bahagi. Ayon kay Santo Tomas Mayor John Sambo, hindi lamang umano ang disenyo ng slope protection ang kanilang ikinababahala. Puna ng alkalde, walang sapat na protection wall sa ilang bahagi upang mapigilan yung erosion at pagguho kapag direktang tinamaan ng malakas na agos. Mas critical umano ayon kay Sambo, ang tinatayang nasa 150 meters na bahagi nitong road dike na hindi umano konektado o kumpleto. Kaya ngayon ay tinatambakan ng lupa at nilalagyan ng sandbags habang patuloy ang pagtaas ng tubig. Ito po, ang tawag nila dito, kung di ako magkakamali, ay parapet wall. Kukongkretohin nila yung dike, pati na ho yung slope protection ng dike, konkreto. Tapos ito lalagyan nila parapet wall na additional protection na pag lumaki po yung tubig tulad yan, pag umabot na dito sa ating konkreto, sa ating kalsada, meron ka pang additional na protection panlaban sa tubig bago umapaw. Ang nangyari ho, yung 252 million na proyektong ginawa noong 2023-2024, wala po siyang ganito eh. Tsaka sa totoo lang po, imbes na itaas yung dike, binaba pa po eh. Yun po ang nakita ko. Corina, dagdag pa ni Mayor Sambo, ang flood control project na kanyang tinutukoy ay iniugnay naman sa kumpanyang AD Gonzalez Construction and Trading Corporation Incorporated at sa public records, lumalabas nga nakabilang ang kumpanya sa mga kontraktor na naiugnay sa flood control works dito sa area ng Pasig Potrero River at San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike System. Sinisikap pa ng news team na makuha ang panig nitong kumpanya kaugnay sa mga puna ng alkalde, ngunit habang sa oras ng pagbabalita natin ito ay wala pa kaming natatanggap na tugon. Samantala, sa pagtatanong naman ng news team dito sa DPWH Pampanga 1st District Engineering Office, sinabi nitong nasa transition period pa ang kanilang pamunuan at ang DPWH Region 3 umano ang may kumpletong impormasyon hinggil sa nasabing proyekto. Patuloy ding hinihingi ng CLTV 36 News ang opisyal na assessment ng DPWH kung structural deficiency ba, incomplete connection, erosion o ibang engineering factor ang dahilan ng sitwasyon ng Santo Tomas portion. Corina. So Paulo, gaano kapeligroso ang sitwasyon kung sakaling mabutas o kaya yung tuluyang bumigay ang bahaging yun ng Tail Dike? Corina, itong Tail Dike na to, ito tong nagpoproteksyon sa 7 barangay ng Santo Tomas, Pampanga at gayon na rin yung mga low-lying area ng kabisera ng Pampanga o itong syudad ng San Fernando. Kaya kapag ito'y nabutas, may precedent na rin kasi anong mga nakalipas na panahon na ragasa yung tubig dito at flash flood yung nangyari, kaya maraming naperbisyo sa mga nakalipas na taon. Corina. Kumusta naman ang Makabebe? Kasi noong kami ay nag-live dyan, yun ang iniinda ni ni Governor Lilia Pineda. Yeah. Kumusta na ba? Medyo bumaba na ba ang tubig? Bakit Makabebe ang pinaka tinamaan ng baha? Corina, ito yung mga coastal community dito sa Pampanga at hindi lang yung Makabebe talaga ang malalim yung tubig dito sa area ng Masantol at
may mga barangay dito na kahit talaga hindi umuulan, kapag high tide, mataas din ang tubig. At itong pag-anticipate na pagbaba ng tubig mula sa upstream area ng Nueva Ecija na dumadaan dito sa river channel ng Pampanga River ay totoong makakaapekto sa Pampanga 4th District. At ang assessment ng DPWH dahil nga mababa na yung bukana ng Pampanga River palabas ng Pampanga Bay, ito yung kanilang nakikitang problema. Nagba-backflow yung tubig at as of this time, humina lang yung pag-ulan pero ang problema, Corina, ito ngang sitwasyon na kung saan talagang pinangangambahan nila yung biglang taas ng tubig na nanggagaling sa upstream. Okay, magkwentuhan pa tayo, Paulo, siguro bukas sa ating programa tungkol sa sitwasyon ng Pampanga. Maraming salamat. Paulo Santos ng CLTV 36, nag-uulat ng live mula sa Pampanga. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.